Yo mga tol, brad and sis, tol lakay nga po pala. Dito sa video na to, sasagutin natin yung isang katanungan galing ulit sa aking TikTok account, no? Hindi na natin patatagalin pa to, babasahin ko na agad yung katanungan ni brother. Eto na yun. Galing ang katanungan na ito kay brother JZ Real. Tol, pasagot naman, sana mapansin. Tol lakay, bakit kailangan payabangan yung community ng mga school-based? Parehas lang tayong triskilyon. Salamat. Iyon ang katanungan nitong si brother JZ Real. Nung nilagay ko yun sa story ko, merong agad nag-comment dyan, no? Meron agad nag-second emotion. Babasahin ko rin yun, wait lang. Galing ito kay brother Aldrin Nakila Paite. So ito, oo nga tol lakay, meron akong nakaka-encounter na mga galing school-based. Parang napipilitan lang kumamay pag nalaman nilang community-based galing. So yun yung mga katanungan nitong mga kapatid nating Triskelion, no? Pero bago ang lahat, bago ko simulan to, gusto ko lamang magpasalamat syempre kay Brother Exhibit sa napakagandang epes na suot ko ngayon. Ito, Triskelion merch, ikot tayo. Quality, puntahan nyo na agad yung page ng Triskelion merch at umorder na kayo ng ganito kagandang epes. So balik na tayo sa ating topic mga hotel brothers. So yun na nga ang katanungan nito si brother JZ Real. Di siya naging specific dun sa pagtatanong niya kasi sabi niya niyayabangan. Paano niyayabangan brother? Siguro sinasabi nito si brother JZ Real yung sa kamayan, no? Sa kamayan ng community base at ng school base. Yun siguro yung pinaka tinatanong o yung pinaka pinupunto nitong si brother JZ Real. So bago ko simulan to, disclaimer lang mga hotel brothers. Itong sasabihin ko dito is pawang karanasan ko based on my experience. Ako mismo yung nakaranas, no? Kasi hindi ko alam kung anong nararanasan nitong mga kapatid natin na to at nagtatanong sila ng ganyan. Ako, i-share ko lang yung karanasan ko sa mga school-based, no? Kasi parang ang tinutukoy nga dito ni brother JZ Real is yung sa kamayan, no? Parang napipilitan na kumamay yung mga school-based sa ating mga community-based. Alam nyo mga utol, brad and sis, nagtanong-tanong ako sa mga school-based na mga brad. Sabi ko, bakit may mga ganon? Bakit may mga nanggaling sa school-based na tila ayaw kumamay sa mga community-based? Ang sabi nila, noon daw, mahigpit talaga yung pagkakamayan. Kasi usong-uso daw yung kolorum noon. So, hindi sila basta-basta kumakamay. Siguro nakapaloob sa kanilang house rules na hindi ka pwedeng basta-basta kumamay kung kani-kanino. No, wala naman tayong magagawa kasi house rules nila yan. May kanya-kanya tayong house rules. Pero eto, base sa aking karanasan, ulitin ko lang, never pa naman ako nakaka-experience nang hindi ako kinamayan galing ng mga school-based. Sa totoo lang mga tol brothers, napakadami ko pong nakakamayan galing sa mga school-based. No, wala namang problema. Kinakamayan naman nila ako, kinakamayan ko din naman sila. Hindi ko maintindihan sa ibang mga brad bakit nakakaranas sila ng ganong mga pangyayari, no? Tulad nung dati, share ko lang sa inyo to mabilis. Meron akong kaibigan, best friend ko to no elementary, nag-aaral siya sa University of Angono. Basta nakalimutan ko yung school na pinag-aaralan niya. Founder siya mismo doon, no? Founder itong si best friend Tolmeno. Shoutout sa iyo brother Tolmeno. Si Alberto Di Masaka. Shoutout sa iyo brother, kamusta ka na? Alam niyo ba nung nalaman niya na isa na akong brad, pumunta siya mismo dun sa pinagtatrabahuan ko sa Jollibee, kinamayan niya ako, no? At nag-orient siya sa akin. Ganun ka supportive yung kaibigan ko na yun. Galing siya sa school base, no? Ito pa. Meron isang matandang babae dito rin to sa Jollibee sa pinagtatrabahuan ko. Sis siya, naka-FS ako nun. Nagpapanda ako nun, kaya naka-FS ako. Nilapitan niya ako, tapos kinamayan niya ako. Tinanong niya ako kung saan yung chapter ko. Tapos tinanong ko rin siya. Nagulat ako, alam niyo ba kung saan yung chapter niya? Alumni siya galing sa UP Diliman. Wow. No? Pero hindi siya nagdalawang isip. Siya pa mismo yung kumamay sa akin. Diba? Kaya hindi ko maintindihan kung bakit merong ibang mga brad na nakakaranas sa mga katulad ng katanungan nitong mga kapatid natin. Siguro yung ilang mga galing sa school base na-adapt pa rin nila yung dating ano bang tawag doon? Yung dating paniniwala nila na hindi sila pwedeng basta-basta kumamay. Alam nyo mga tol, kung hindi man kayo kamayan ng mga brad na nakakasalubong nyo, wala tayong magagawa doon. Basta ikaw,
inalok mo yung kamay mo, binigyan mo siya ng respeto, kung hindi ka man niya na-replyan o hindi man siya nag-response sa ginawa mo, okay lang yun tol. At least sa part mo, as a 3 skill yun, nagawa mo yung part mo, no? Hindi mo kailangan manghinayang kasi nagawa mo naman yung part mo bilang isang 3 skill yun, no? Ito lang yung nakakalungkot, no? Ako, meron akong karanasan dito sa mga subdivision sa Taytay. Hindi ko na lang babanggitin yung mga subdivision dito. Meron isang subdivision dito talagang daming mga brad. May chapter kasi doon sa subdivision na yun. Kung mapapansin nyo, yung motor ko sa Jollibee, ang daming sticker nun, ang daming seal, yung mga ganyan. Ang daming seal ng ano nun, ng mga iba't ibang chapter. Merong mga brad doon na binubusinahan ko, tinatawag ko, tol, brother. Pero never silang nagre-respond sa akin. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil sa Jollibee delivery rider lang ako. Pero wala naman ako magagawa. Gaya nga ng sinabi ko, at least sa part ko, nagawa ko yung pagiging isang 3 skill yun. Binati ko sila, nagbigay ako ng respeto. Kung hindi man sila mag-respond sa ginawa mo, okay lang yung brother. Huwag kang malungkot. At least sa part mo, as a 3 skill yun, nagawa mo yung part mo. Yun lang masasabi ko dito sa katanungan mo, brother. Huwag kang masyadong magpa-apekto dyan. Basta nagawa mo yung part mo bilang isang 3 skill yun, inabot mo yung kamay mo, nagbigay ka ng respeto, hindi siya nag-response, okay lang yun. At least sa part mo as a 3 skill yun, nagawa mo yung part mo. No, walang problema doon. No, wag mong masyadong problemahin yung mga galong bagay. No? So, muli gusto ko lamang po kayong imbitahan ngayong darating na October 4 sa Marikina Sports Center kasi ako po ay naimbitahan ng ating butihing Vice Secretary General na si Brother Wency na umattend. So, kita-kits tayo dyan mga utol. Muli gusto ko lamang po magpasalamat sa solid na suporta na pinapakita nyo sa akin. Maraming salamat po sa inyo mga utol, brothers and sisters. Tol Lakay nga po pala.